The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. The tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus. But the Pharisees and scribes began to complain, saying, "This man welcomes sinners and eats with them." So Jesus addressed this parable to them. "What man among you, having 100 sheep and losing one of them, would not leave the 99 in the desert and go after the lost one until he finds it? And when he does find it, he sets it on his shoulders with great joy. And upon his arrival home, he calls together his friends and neighbors and says to them, 'Rejoice with me, because I have found my lost sheep.' I tell you, in just the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who have no need of repentance. Or what woman, having 10 coins and losing one, would not light a lamp and sweep the house, searching carefully until she finds it? And when she does find it, she calls together her friends and neighbors and says to them, 'Rejoice with me, because I have found the coin that I lost.' In just the same way, I tell you, there will be rejoicing among the angels of God over one sinner who repents." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid na nandito sa ating simbahan. Gayon din ang mga kasama natin sa pagdiriwang sa pamamagitan ng live streaming. Ang ating mga kapatid na OFW din ay pagdasal natin sa kanilang mga pangangailangan. Ang ating ebanghelyo ngayon ay napakagandang paalaala ng pangangalaga sa lahat at walang dapat na iiwanan. Not one less. Finding the lost sheep, finding the lost coin, finding the lost son later on in this 15th chapter of St. Luke. God is merciful. He does not want anyone to feel abandoned or ever forsaken. Not one less. Iiwanan niya ang 99 para balikan ang isang nawawala. Ibig bang sabihin nito, wala siyang pagpapahalaga doon sa 99 o kaya doon sa naiwang ibang pera? Bakit niya hahanapin ang nawalang pera o kaya nawalang tupa? Hindi naman. Hindi dahil sa hindi niya pinahahalagahan yung nakararami. Ngunit pinapakita lang niya na ang marami at ang isa ay pareho lang. They are all children of God. They all belong to Him, not one less. At ito rin sana yung matutunan natin tungkol sa Diyos, na walang naiiwanan, na walang napapabayaan. The mercy of God can reach out even to the most hardened sinners. Kahit na nga yung mga sinusukuan na ng mga tao, ang Diyos ay nangangalaga pa rin sa kanila. Kaya magandang paalala din sa araw na ito, let us be patient with one another, especially with those who are difficult to love. Minsan, sumusuko na tayo sa pagtatyaga, pagkapasensya,
at pag-aaruga sa mga taong mahirap pangalagaan. Kaya sasabihin natin doon sa black sheep or the lost sheep, bahala kayo dyan, wala na akong pakialam sa inyo. Ang Panginoon ay hindi ganon. Kahit na nga yung pinakamahirap na pangalagaan na isang tupa niya, babalik at babalikan niya, hindi niya pababayaan. Taliwas ito sa nangyari kahapon tungkol sa isang biktima ng pamamaril sa may Angono, Rizal. Siya ay binaril ng isang riding in tandem. Tinamaan sa ulo pero hindi siya napuruhan, kaya nagpatay-patayan siya. Nung nakaalis na ang killer, nakita siya ng mga barangay at dinala sa ospital. Pinangalagaan ng mga doktor at mga nurse at siya ay nakakasurvive doon sa ospital. Pero maya-maya, bumalik yung killer sa loob ng ospital at sa gitna ng maraming tao, binaril ulit siya para tuluyan ng patayin. Anong ibig sabihin nito sa ating lipunan? That we want to kill those that we don't like. Pinapatay natin yung mga tao na palagay natin ay wala nang silbi sa lipunan. Not one less. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nang iiwan doon sa mga nawawala. Ang pag-ibig ng Diyos ay binibigay niya sa ating makasalanan. Hindi niya tayo sinusukuan, hindi niya tayo iiwanan. Kahit na nga may mga pagkakataon na napakahirap nating mahalin, napakahirap nating iligtas. Heaven rejoices in one sinner who repents over the 99 who has no need of repentance. The love of God can reach out even to the greatest sinner among us. And this is the virtue of mercy that we need to imitate from the Lord. Na huwag tayong sumuko sa isa't isa, na tulungan natin ang isa't isa, at pagpasensyahan natin at tiyagain ang bawat isa. Sapagkat sa pag-ibig at pag-aaruga, doon nagbubukas ang pintuan ng kaligtasan. Sa pagpapatawad, doon sumisikat ang pag-asa. Not one less. God loves even the sinners, and we should do the same.